Here po, Attorney Ellen Santos from Net25 yan. Alam mo yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanumaliyang flood control mess at iba pang korupsyon. Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang ninyong lahat? Alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, no? Ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, nasuspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto natin basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Tama yan. Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why, in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amena Pangandaman to account for her neglect and for accepting something in return for his oversight, for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, balikan ko lang po, no? Review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag? Yung group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all. Sino po? Yung chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin na deliver kami ng ganito sa ganyan. No? So, yung ibang membro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldico lang ang nag-deliver. No? So, sinashare niya sa chat group nila. So, yun yung context ng chat group. Yung leaders, yung administrator ng chat group, kasama dyan, yung meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Saldico. At kung nagde-deliver sila o di kaya nag-pick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Bucor, siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman na kontraktor, siya ang nag-deliver kay Saldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, 8 maleta ba yun? 8 maleta ang dineliver kay Saldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga Bucor na yan. Sir, sorry. So all those times po na bit-bit or binubuhat or ginugulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman? Ito po, no? Halimbawa nito, Ayan o. makikita nyo yung portion na ito, grinap ko lang, tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya. Nakuhanan nung nag-picture, no? So, alam nila na pera.
Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nalalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila itatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito? Dahil doon lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salut po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakahanda na umarap sa Senate hearing? Maraming salamat sa inyo. Isama namin kayo sa laban. Para sa bayan ng mga mayan, mahalo natin ang Pilipinas. Can we have Sir Attorney, last last three question questions, po. please? Last three. Sa Ronda Balita Nacional, Marites Escoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, pahilan sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po kasi ang gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Nasabi ko po kanina, handa kami makikooperate sa gobyerno. Alin-ahin siya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee Three on na Good lang. Government. Ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nakaroon. No? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At nakikita rin nila na yung dineliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. Wow. At napakaraming beses ang hearings. Marami pa hong iba. Kaya sabi ko, handa naman kami makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, huwag naman nilang pipitin ang mga ito. Huwag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Odessa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Alam ko, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi to na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit,
ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state. Bakit hindi niya sinabing government and the state? Or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng balya-balyatang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila Na may dinalang pera para sa mga pumirma. sa Paldo. Paldo. Sa Townhouse, Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. ilang maleta po yung dinala doon? Parang nagbalik-balikan yung tatlong vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong ko kasi lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Attorneys, sundutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden po. Kasi mismo si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos, ano ho. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2025. Right? O 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yon? Ay, si Sir nakangiti. Yung pong release ng perang yon para sa specific na yon, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong. With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep. Matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps, ano? Ayon doon kay Sergeant Gunesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano, no? Ha? Katulad ninyo, galing din ako dun sa serbisyo. At sa kabilang dun sa mga dinaanan ko, panay intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito dun sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, Retired. kapatid, no? Retired. With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel trained or he is Intel trained. Alam mo yan. No? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Okay. Attorney, pinakalas ko, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon na. Hello. Good morning po. Ako po si Johnny Buduan. Ganito pa kasi ang nangyari sa akin. Yung mga, since nung kami ay nasa kay Boss Salvi and family,
Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Sandy and family. Kaya nung lumabas po yung issue ng flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po nung umpisa pa lang, alam po naman yan, siguro naman bawat isa po sa amin eh hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lang yan sa mga ganyang trabaho. Kasi parte po ang trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapanood ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa atin sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan niyo kami sa aming layunin para may sana po kung matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Maraming salamat. Ako po last. Sana ako na po pinakalas. Last. Ang dami ng last ah. Sana rin, isa rin po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos Sa hirap na nila. kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal na mga punyeta, mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lang mga adik. Wala nang upo si PBBM. Wala po. Wala po. Last. Last. Ang daming last niyan ah. Last. Pang-huling statement na lamang po. Okay. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.